Eto. Nang bumangon ang mga pagtutol mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya, lalong-lalo na mula sa mga pangkating nagnanais angkinin ang hula sa Isayas, ay may nagsabi na hindi raw sa pangalan ni Kristo tatawagin ang hinuhulaan sa Isayas 43:5-7, kundi sa pangalan daw mismo ng Diyos. Ang sagot natin sa kanila ay ganito: ang pangalan ni Kristo ay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang gumawa ng pangalang ito. Tulad din naman ng bayan ng Diyos noong una na sinasabing tinatawag din sa pangalan ng Diyos. Ngunit sa katotohanan na Israel ang pangalang itinatawag sa kanila gaya ng sinasabi sa Ikalawang Hari 17:34. Sa mga anak ni Jacob na kanyang pinangalang Israel, palibasa ay ang Diyos ang nagbigay ng pangalang Israel sa kanyang bayan, kung kaya't sinasabing ang bayan ng Diyos ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. Lalong titindi ang liwanag sa paninindigang ito ng Iglesia ni Cristo. Liwanag nga ba yan? Kung babasahin natin ang Juan 17:11 sa Magandang Balita Biblia, dito ay sinasabi na ang pangalan ni Cristo ay pangalan ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Sinahit nila yung sitas. At ngayon, ako'y papunta sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila, amang banal. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo ay iisa. Muling napatunayan sa mga pangyayari na ang liwanag ay patuloy na sumisikat sa Iglesia ni Cristo. Tamo, yung palang paniniwala nila, no? Yung pangalan ni Cristo, pangalan ng Diyos yun. Opo, alinsunod sa kanila. Yung sa may bandang itaas, sabi niya, lalo raw titindi ang liwanag sa paninindigang ng Iglesia ni Cristo, na kung babasahin ng Magandang Balita Biblia, na ang sabi doon, ang pangalan ni Cristo, pangalan ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Ayun. Pangalan pala ng Diyos yung pangalan ni Cristo. Kaya pala si Cristo yung Diyos eh. Pag-aralan natin yan sa susunod, kapatid na daan. No? Pangalan daw ng Diyos yung pangalan ni Cristo. Ang Diyos pala, ang pangalan Cristo. Mukhang tatama yung isang evangelist na kasi nakikita ko. Ang gadasan, Dabili, God the Father, isa yan. Ang pangalan niyan, Jesus. Sabi nino. Namulot po yun. Turo yun ng tatay nila, Brad Willie. Alam mo ang tatay nila kung sino? Tina. Si Sitan. Kaya, yun po pala, Brother Eli, isang kapansin-pansin. Kung ang Panginoong Jesucristo nga ay ang pangalan, taglay-taglay, ay sa pangalan ng Ama, nilitaw ang pangalan ng Ama, Kristo po. At itong Kristo, Diyos. At yun daw ay matinding liwanag, brother. Sa tindi ng liwanag, hindi nakita. Sobrang nasila. Grabe liwanag din naman. Nakatatama talaga ito mo. Hindi ba gano'n naman talaga, Brother Danny? Pagka sobrang tindi ng liwanag, di ka na makakita. Ako naman ay biro mo naman yun eh, yung pala ay pangalan ng Diyos. Eh bakit naman sila kung tumawag, idinidiin nila kapatid na Willie na iba yung Ama, iba yung Kristo. Eh kung yung pangalang Kristo yun ang Diyos, eh paano? Pag-uusapan natin yan, Brother Danny. Pero tuloy muna natin yung abuluyan nila. Ano sabi sa akin, dayok-dok daw ako. Opo, yun ang sinasabi nila na kanilang paulit-ulit na ibinibintang sa atin. Hindi daw ako, no? Opo. Pero tayo, wala tayong collection para sa kagaya nila na kukolektahin sa pasubo ang pera, tapos may benta pa. Opo.
Di ba? Pati pala po yung sertipiko de bautismo ay may bayad para sa kanila. Hindi, sertipiko de nacimiento. Birth certificate nakalagay. Yun po, yung kapanganakan. Oo. May bayad yon. Baka ikaw ay punahin ng marunong ng Kastila. Baka naman, yun ba yung kanila pa pong lagak, Brother Eli, ang isang kapansin-pansin doon, ipinakita natin yung isang halimbawa po noong lagak na formang cheque na di umano, yun ay ibibigay sa'yo, katunayang meron kang inilalagak na pera doon, pero ang nakapagtataka, hindi po pala pwedeng kunin yon. Oo, yun misnomer yun Hindi lagak talaga yun. Kasi kung lagak, ang inilalagak, nakukuha ulit. Pwedeng bawiin ako. Nilagak mo nga lang Hindi Jesus na pwedeng bawiin, kundi talagang, as it implies, yung salitang lagak, hindi ka nila yun. Oo, Nilagak nilagak mo mo lang. lang. Kumbaga- Parang bangko, nagdeposito ka, lagak yun. At kahit po sa dictionary, Brother Eli, yun talaga ang At tingnan kahulugan. natin sa lagak sa diksyonaryo Pilipino. Nga po. Yan ho, nakasulat sa lagak, habilin, deposito sa bangko, palatandaan, bakas, lamon. Yan ang nakasulat. Ayun ang tumama sa kanila, huli. Maranao yun. Sa Maranao yun, kapatid na Willie. Yung pinaka... Hindi Tagalog yun. Kasi naman, hindi ko nabasa lang. Kasi hindi naman mabasa sa screen. Kaya hindi ka kapitid. Opo. Sa Maranao po yun. Tinan mo naman yun, Oo. Tinan mo Lamon daw. ang habilin, deposito. Saka nakakita ng layo. Hindi mo na uli makukuha, di ba? Paano nga, ako ba ngayon ang hidhid niyan? Ika-apat na kahulugan ng Maranaw yun. Ano pala, hindi na makukuha na, labo na. Maranaw yun. Maranaw yun. Sa Ilocano, tawag doon sa lagak ay paano yung lagak sa Ilocano? Deposito? Hindi ko ba? Ganon din, Brother Dennis, deposito. Sa Ilocano daw po, Brother Eli, sabi ni attorney. Deposit. Deposit. Medyo na iba lang ang accent. Paano yun? Deposit. Ikaw talaga, may lahi kang Ilocano. Kay Ramil naman, Brad Willie, ganun din. Paano naman? Deposit ba? Ayan. Pero magkaano man yan, kapatid na Willie, yan po ay habilin. Pwede mong kunin kung hindi mo na, kung hindi ka na interesado na pahabilin sa kanya. Yun po ang nakita natin sa diksyonaryong Pilipino. Hindi nila pwedeng questionin yan. Yan po ay gawa ng mga matatalinong mga cum laude daw. Nagyayabang kasi cum laude, summa cum laude. Lahat yata lang laude, nakuha na niya. Sino yan? Yan po kanilang sinasabing scholar daw. Saka sa loudspeaker mo. Maturotot yun. Matindi. Pero dito po sa hawak-hawak ko, kapatid na Willie, ito pong Kabanata 19, siguro mayroon po dyan si Brother Marcos. Mayroon pong ganitong sinasabi. Doon sa ibabang bahagi, ang dapat ipagmalasakit, magkaroon ng aktibong abuluyan ukol sa lupa at katilya at makapaglagak ng tinitipon sa sentral. Sa ikatutupad nito ay kailangan ng masipag na pagtuturo sa iglesia mula sa pagdodoktrina at mga pagsamba. Lipulin at palitan ng maayos na sambahan ang mga pagsamba sa bahay o sa barong-barong na kapilya, yung pawid daw po at kugon. Sila pala may kampanya, kapatid na Willie, na magkaroon ng aktibong abuluyan ukol sa lupa at kapilya. Magkabukod pa yung dadadani, no? O iba pa yung sa lupa, yung bibili ng lupa, ano? At saka yung makapaglagak din nung tinitipon para pa sa sentral. Ayun. Maitanong ko nga po, Brother Eli, yun po bang pagpapatayo niyang mga kapilya na yan ay utos po ba ng Panginoong Hesukristo yan? Kasi meron silang ginagamit
doon sa matandang tipan sa panahon daw ni Hagay, ganun daw